Hello guys, meron naman po tayo isang bibisitahing pasyente, bata po ito na nagngangalang Dane Ross. Ang sakit niya po ay SSC. Medyo mahirap bigkasin kaya ipapalagay ko na lang dito. Papa-edit ko na lang po yung meaning niya. Guys, nakakaawa po siya dahil nung huli ko po nakita na nag-send yung mother niya ng video, ang sigla-sigla ng bata, bibong-bibo, nagti-TikTok pa po. Sa pagkakatanda ko po, last year po yon. Tapos nito lang pong nakaraang araw, binisita ko po siya. Hindi na ho maganda lagay ng bata. Ipapakita ko po muna sa inyo guys yung mga picture niya ngayon para makita niyo po kung anong kalagayan niya. Nung siya po ay video niya po, nung siya po ay masigla pa, yung wala pa po siya nararamdaman sakit, at saka yung mga picture niya po. Pagkatapos po, ipapakita ko naman yung mga picture niya ngayon, yung kalagayan niya ngayon na may sakit na siya. Medyo hindi po maganda yata yung kalagayan talaga ng bata. Kaya po humingi po siya ng tulong sa amin, sa Kuya George TV, para po mabisita siya, makapagbigay ng konting tulong at makapanawagan sa mga tao pwedeng makatulong sa kanila. Panoorin niyo po guys yung mga picture at video. Ang ganda ng buhay, mahal kong Diyos. Sana papuri sa'yo'y tunay na malubos. Nais kong mabuhay sa mundong kay ganda, na dinadakila'y pangalan mo tuwing na ikaw na ang bahala sa amin naman. At sa mga araw na darating pa, dalangin namin ay pagpalain mo sana. Ikaw ang pag-ibig namin at pag-asa. Ikaw na ang bahala sa amin naman. At sa mga araw na darating pa, tanging sa'yo lamang hingi ng awa. Sa bawat sandali, ikaw na ang
So ayun guys, napanood nyo na yung mga picture ni Dane Ross nung kasalukuyang siya ay wala pang sakit. Napakasiglang bata, masayahin, bibo. Napakasarap niyang panoorin. At ngayon ay nakita nyo rin po guys kung ano ang meaning ng SSPE at yung mga sintomas nito at kung ano ang naapektuhan, tinarget nung sakit na yon, ng virus na yon sa katawan niya is yung central nervous system niya. So kaya yung bata hindi na po nakakapagsalita, hindi na po nakakatayo, hirap rin po siyang kumain. Kaya yun guys, pupuntahan po natin siya para magbigay ng konting tulong sa pamilya at para makapanawagan din yung mga magulang niya, kasi base po rin sa mga magulang, meron daw pong doktor na nakakapagpagaling ng ganitong sakit, kaya lang po wala po sa ngayon dito sa Pilipinas, meron daw po sa India. Kung meron man po dito sa Pilipinas, sana po yung doktor na yan makarating po sa inyo itong video na to para po kahit pa paano matulungan po natin yung bata para mabalik sa dati, sa normal. Sige guys, pupuntahan na namin si Dane Ross para malaman natin yung tunay na kalagayan niya. Samahan niyo ako guys. Tulog si baby. Gusto niyo pa makita? Bale, oo, kailangan namin ma-inlog. Kasi, Okay lang kasi makita lang namin. Pwede naman kami maghintay. hey George, camera. Hello. Hello. Pre, yung ring light pala, ano? Ano ba? Tignan Igamit mo ba natin tayo? kung maliwanag sa kanila, kung hindi, kunin natin. Hello, anong pangalan niya? Ang gandang hapon po. Si Dane ako, kuya. Si Dane. Ito, George. Dane. Ay, ayos ka na. Ito. Guys, ito si Dane. Last 2 months pa to na humingi sila ng tulong sa atin, nag-message. Kaya lang, sa dami po na nakapila, talagang hindi po natin siya mapuntahan agad. Ngayon, nagkaroon tayo ng time at saka sila na po talaga yung yung naka-line up na ngayon. Kaya napasya lang po natin. Naiyak si Mabigyan Tita natin Rose, oh. ng Nakita ka ni Tita Rose, malakas ka pa. Na. Masakit mo? SSPE po. Nagsimula nung nag-igda siya ng 6 months. komplikasyon. Maraming mga ganun tayo na nakikita namin sa ibang bansa. Malalaki na bago pa lumalabas yung nila. Nagkatigda siya. Ng 6 months, kaya lang iba yung kinakabakuna 9 months. Baga parang may namumuo pa lang virus nun sa utak natin. Kaya nagtitiktok niya. Simula nung January, mga sinishare ko ng memories na lang nun. Tapos nitong nag-birthday siya, tsaka lang ako nag-post ng talagang picture niya kasi naayaw ng mister ko. Bakit talaga ganyan yung mga buto niya? Ano na siya, yung parang kailangan din siyang i-therapy. May nagpupunta naman sa kanya, hilot-hilot lang. Mag-i-inquire kami sa Malinta kung
pwede siyang pag madadala. Meron dito sa Pulo, di ba? Puro ano lang yun, kuya. Yung Malalaki- kuryente, kinukuryente. Malalaki lang. Hindi. Pang-adult lang siya. Eh, dito ano, alam ko eh. Pang-adult. Nilalakad ng mister ko yan. Meron daw sa Malinta. Pang mga Ano bata. siyang laman halos, oh. Hindi na kasi siya na ano. Ang Ayun po hapon mo. asawa ko. Si Kuya George pa, tsaka si Ate Rose. Taga dun sila sa ano. Sa may ano. Sa may Diato. Oo, si Tita Rose siya. Ano naman siya, nakakausap lang. Hindi na siya makasalita. Pero naiintindihan ka niya. Opo, pagka ano. Alam kong ano yung nakakaintindi pa siya. Ilang taon nga lang siya? Kaka-5 lang po niya nung 11. Diba naman, no? Opo, gagaling po kami. Magdadasal lang po kami palagi. Lagi niyo po kami isasama sa mga prayers niyo. Para po madinig ni Papa God. Diba na ano ko? Opo, hindi. Hindi naman eh. Hindi yun. Galing ka na ka, mag-tiktok ka ha. Guys, hindi ko lang talaga mapaliwanag kung ano yung naging sakit ng bata, ano, pero Pero meron sa nakikita nyo naman po, oh, Merong ano, medyo yung mga buto niya talagang nagtigasan na. may ganon tayo sa Tapos, ano, nakikita namin sa ano. Tingnan nyo yung bata, hindi na nakapagsalita, samantalang last 3 months pa yata, last 3 months lang, ano, no? Last 3 months, nagtitiktok pa siya. Huling salita niya, Kuya Sumasayaw George, pa siya. mga ano pa. March 25. Yun ang last na lakad niya. Tsaka salita, hindi. Wala. Hindi naman. Hindi. Ay, oo ka siguro, no? Hindi. Siya lang yung anak mo? Opo, nag-iisa lang to, Kuya George. Hindi. Nauoo ka siguro, no? Bali, gano'n na lang siya, bigla, tigdas, tapos, Hindi kuya, nagtigdas siya baby pa. Tapos nung last December, nag-seizure siya. Tapos 2 months, buong akala namin, kasi sabi sa children's, focal epilepsy daw. Eh sabi ko sa mister ko, nag-uusap kaming dalawa. Parang hindi ako sa doktor doon sa sinasabi. Kasi parang unti-unting nawawala yung mga salita niya, parang bumabagal yung ng isip niya. Tapos sabi ko, mag-second opinion tayo ng neurologist. Diyan nga kami nag-ano sa may kawayan doctors. Tapos nilumbar siya, kinuhanan siya ng dugo, tsaka tubig dito sa spinal. Doon ang nakita. Yun ang na-diagnose ng March 15. Tapos na-hospital siya ng 1 week sa Malolos. Nung mga 10 days, yun na, siya, Masakit ba? parang nagsabay na yung niya na wala na siya, hindi na siya nakapagsalita tsaka paglalakad. eh, anong advice ng doktor? Alam mo ba, Kuya George, pamit man masakit sa bilang nanay, magulang. Sinabihan na kami na wala daw itong lunas. Pero sabi ko sa kanya, may awang Panginoon, pray lang talaga. Tapos yun nga, sabi 2 to 3 years lang daw ang tinatagal ng mga ganito. Pero nagsisearch yung mister ko, Kuya George, may mga gumagaling na ganito sa India. Okay. Kaya nga po, kinukontak namin yung doktor na yung baka sakaling mag-reply o ano man. Mabigyan kami syempre ng pag-asa. Siyempre, nag-iisa lang ito Tama. talagang Kasi anak nyo yan eh. Opo. Hindi kayo dapat susuko, hindi kayo dapat makitaan ng panghihina ng bata. Opo. Kailangan sa inyo makita yung determinasyon na kailangan niya mabuhay. Opo. Kailangan niya lumaban. Yes. Pray lang. Di ba anak mo? So ngayon, as of now, wala namang wala siyang inaano na, halimbawa, mga tinitake na gamot, Mayroon po. vitamins. Yun nga po yung anti-epileptic. Kasi pagka Okay. nagsisissure siya. Yung mga buwan ng to, Kuya George, mga April, halos maghapon po, gumaganyan-ganyan lang siya. Kaya rin ang laki ng pinayat nito. Nagaano lang yung buong katawan niya. Kita naman sa katawan niya. Parang epileptic na, Oo. Nagsisissure Kasi yung kung tutuusin talaga, kung minsan tayo mga magulang, may mga time na ayaw natin maniwala sa doktor, which is talagang sila naman talaga yung nakakaalam kung ano yung sakit ng anak natin.
dahil hindi natin matanggap na ganun nga, Okay. nagpapa-second opinion Okay. tayo. Ah, Kasi Kuya George, yung dun sa children, sa mga kinukuha lang sa kanya, ano, yung dugo, sa ihi, sa mga ganon. Tapos MRI niya clear. EEG niya may nakitang konti. Kaya, yung dito, yung neurologist niya dito sa, may kawayan doctors. Pagkakita pa lang sa kanya, kuya, parang alam na agad. Parang seniority na yung niya. Oo. Na pag na-experience na yung mga ganyan, Opo. kaya alam na kaagad, kilos pa lang ng paa, tignan mo Opo, guys ha. yun. Tignan nyo yung paa niya oh. Parang yung paa niya bumaliktad na. Nakakaano Medyo naman. hindi maganda yung kalagayan talaga ni Dane, guys. Kung sabihin pa ng doktor, puro worse na lang daw po ang aasahan namin sa kanya. Pero hindi po. Sabi ko hindi ganun. Andiyan dyan si Papa God. Diba na anak mo? Ano naman, tanong lang po, no? Saan naman kayo kumukuha ng si Mr. po ba ay saan po nagtatrabaho? Driver po. Driver. Opo. Si Kuya. Tapos hanggang dito, nag-extra siya sa ubando ng pamamasada, ng tricycle. Oo. Tsaka may mga mabubuting loob na nagbibigay talaga. Hello, Dane. Dane. Pikit-pikit, ganun lang. Magaling ka na. Guwapa naman ito. Kay gusto ng anak mo. Natutuwa ako pag napapanood ko yung nagtitiktok eh. Kuya George, no? Nagpe-pray lang siya. Pero saan naman therapy? Ano po, mag-inquire pa lang po kami sa Malinta. Kasi ang Hubong nasa ngayon lang po kasi nagagawa namin sa kanya, yung hot compress po, binabakot sa matigang na tubig. Tsaka po, may nagpupunta po sa kanyang naghihilot, si Ate Lina, taga-Palasan. Pag nagaganon siya, parang nag-okay siya, nawawala Kailangan siguro ng paninigas ng regular ano na niya. therapy. Alam ko, ano to dapat kinukuryente rin yung magaang na kuryente lang. Bukas nga po mag-inquire yung mister ko dun daw po kasi meron ng sa may Malinta, sa tabi daw po ng office ni Cortex. Medyo, guys, nakita nyo naman kalagayan ni Dane, baby Dane. Medyo kahabag-habag talaga eh. Nakita nyo, hindi natin nararanasan pero nakikita sa katawan niya yung paghihirap na dinadanas niya. January 17, 2 beses kasi siyang nag-seizure. Dito na siya pinapasok. Hindi school to. Dapat nga moving up niya na ngayon eh. Kaya lang, natapat naman na nagkasakit siya. Kaya next year na kami school. Anak ha. Opo. Magaling ka na. Napapasok ka ha. Opo. Opo. Galing-galing yung sumayo eh. Ate Mayet, baka gusto mong manawagan sa mga nanonood sa atin, Okay mga na po ano. yun, kuya. Kasi hindi natin alam, may mga doktor dyan na nakakapanood, mga gustong tumulong sa inyo, hindi lang kami kasi yun talaga ang ang purpose namin. Kaya namin dine-documentary yung mga ganyang may sakit para makatulong kami at the same time maipaabot natin doon sa ibang mga manonood na may mga mabubuting kalooban. Hindi natin alam, may mga doktor dyan na baka gustong tumulong sa inyo ng walang bayad, di ba? Baka pwede po kayo manawagan kung na sa kanilang mga ayan pwede na kasi ano po to sige kuya, magsalita po kayo kung kung gusto nyo. Sige po. Meron po kasi sa bansang India na kayang magpagaling ng ganyang sakit. Napanood ko sa TikTok o sa YouTube. Baka po may tumulong sa amin na makarating po sa India. Doon po siya i-therapy tsaka i-treatment. Kasi po marami pong napapagaling ng ganyang sakit. Yung iba may mga edad na. Kaya po yun, baka po may mga tumulong na tumulong sa anak ko, sa amin. Makarating kami sa yun. Si Dr. Oswald, yung B-therapy kung tawagin dito sa kapanood. Sa kawasan yun.
Kuya George. Yun guys, nananawagan po si Kuya para sa anak niya po. Sana po yung may mga mabubuting puso na nakakaluwag po sa buhay. Hindi po masamang tumulong. Mas masarap po yung tayong tumutulong kaysa tayong tinutulungan. Shout out po kay Dr. Oswan ng India. Siya po yung inaasahan ngayon ni Kuya na baka pwedeng magpagaling kasi marami na raw pong napagaling na ganitong sakit yung doktor na yun. Shout out sir sa iyo Dr. Oswan. Sana po makarating po sa inyo tong video na to para po matulungan nyo po sana itong si Baby Dane. Hindi ako nawawala ng pag-asa na makakarating sa iyo at mapapanood mo to. Hello ka. Hello po. Nakakaawa po talaga guys tong bata kasi nung mapanood ko rin nagti-TikTok pa siya. Dito lang yung taon na to, early 2023. So ngayon tingnan nyo guys ang ano niya, itsura niya. Butot balat pagkatapos yung mga ano niya, yung mga buto niya guys, talaga yung paa niya nakahalos nakabaliktad na sa sobrang tigas. Hindi na talaga, sa tingin ko hindi makakalakad yung bata sa ganitong sitwasyon. Guys, kung ano, ipa-flash namin yung GCash number nitong magulang ni Baby Dane para po yung mga gusto pong tumulong direkta pong makarating sa kanila yung inyong mga donasyon. Ipa-flash po namin yung GCash number ni Ate Mayet. Ate, kabisado mo yung number mo? Pwede mong sabihin sa kanila ngayon tapos ipa-plus na lang rin namin ng ano sa pag in-edit mo. Ano lang sa atin? 0953-307-2545. Ayan po yung GCash number ni Ate Mayet Anselmo. Hindi po ako nawawala ng pag-asa na mayroon pang mga taong kung gusto ko man makatulong maraming taong gusto makatulong rin nakagaya ko sa mga ganitong mga ngailangan. Mahirap guys yung ganitong sitwasyon. Di bali nga walang pera Di bali walang pera basta walang may sakit na anak mo, lalo na anak mo. Napagkahirap, napagkasakit, tignan yung ganitong kalagayan ng bata tapos wala kang magawa. Hello. Kuya George. Kuya George. Lalaban tayo, di ba nanak na? Pe-pray tayo kay God. Gagaling tayo. By next year, lalakad na kami. Mag-i-school na kami. Di ba nanak na? Lalaban kami. Walang bibitaw. Ayun guys, Pikit-pikit. yung panawagan nilang mag-asawa, sana po marinig po ng lahat. Sana po mapanood nyo po to para makapagpaabot po kayo ng kahit kunting tulong po sa kanila. Number 1 po kay Dr. Oswald. Kay Dr. Oswald po ng India. Sana po makarating po sa inyo, sir. Shout out po sino po nakakilala sa kanya. Nakikiusap po ako na iparating nyo po, ipanood nyo po, i-share nyo po sa kanya tong video na to para po kay Baby Dane. Para po, yun lang po ang isang inaasahan lang nila talaga ngayon, makarating sa India at makaharap at matignan si Baby Dane ng doktor na si Dr. Oswald. Mami po, Ate Mayet Anselmo, pagpasensyahan nyo na yung konting tulong, sana po makatulong po sa inyo to. Malaking bagay po ito. Pambili ng gamot at vitamins ni Baby Dane. Sana ma-therapy din siya ka. Sana po Thank you, Tita George. Thank you, Tita Rose. magaling ka na ka. Taban lang natin.
po yan. Opo, gagaling po kami. Pinagpapay po kami kay Lord. Salamat na. Opo. Guys, alam kong hindi pa huli po ang lahat. Pwede pa po tayong makatulong na kahit na papaano sa pamilya ni Baby Dane, ni Ate Mayat Anselmo. Guys, yung asawa niya kasi na si Kuya extra lang po ng pamamasada ng jeep. Pero mayroon naman po siyang regular na pinagdadrive. Pero dahil nga po saka po sila, kailangan niya po sa gabi lugar na magpahinga, may extra pa po siya ng pagdadrive ng tricycle para po may pantusto sa kay Baby Dane sa mga pangailangan niya, gamot, therapy. Nakita niyo naman guys yung dinaanan namin. Yung dinaanan namin guys, kumbaga kung di ka sanay dito, talagang hindi ka dadaan, tatakot ka rin sa daanan. Guys, muli po nakikiusap ako sa inyo. Tulungan po natin ang pamilya ni Ate Mayet, lalo na po yung anak niya. God bless po. Maraming salamat sa inyo. Thank you po. Ayun guys, nakita nyo na po yung kalagayan ni Dane Rose ngayon. At saka nakita nyo naman din po kung gano'ng kahirap ang buhay ngayon ng pamilya niya. Nananawagan po sila, gayon din po ako, nananawagan po ako ng tulong para po sa pamilya ni Dane Rose. Sa may mga mabuting kalooban po dyan, sana po makarating po sa inyo itong video na to. Ipa-flash po namin yung GCash number ng magulang ni Dane Rose para po diretso na po sa kanilang babagsak yung mga tulong na ipaabot po ninyo. Ano man pong tulong ang inyong maiparating sa pamilya ni Dane Rose ay lubos ko pong pasasalamatan at bahala na po yung nasa taas ang gumante sa mga kabutihan niyo. Okay guys, muli po sa mga makapanood po nito, please subscribe my YouTube channel, Kuya George TV. Paki-like, share, and follow naman po sa Facebook page ko po para po dumami po yung ating mga viewers at marami rin po tayong matulungan na maipagpatuloy ko po yung pagtulong ko sa mga nangangailangan, sa mga kapuspalad. Pakihit na rin po guys yung notification bell para po lagi po kayong updated sa mga bagong video na aming lalabas. Maraming salamat po guys. Hanggang sa susunod po ulit sa ibang pagkakataon, sa ibang taong tutulungan. See you po. God bless.